Ang pag-reveal ng isa sa mga gods ng One Piece verse, walang iba kung hindi ang Rain God, ang pinakakinatatakutan ng world government. Dito natin makikita kung gaano ka-OP ang entity na ito na nagawa niyang i-overpower ang buong Sun Realm ng Elbaf Kingdom. Ang pagpapatuloy ng bakbakan ni Imu at nitong si Loki at ang revelasyon na traitor pala ang previous user ng Nidhogg Devil Fruit. At hindi lang yon, dito natin makikita ang mas malakas na paggamit ni Imu ng Omen to the point na nakakapag-create siya ng multiple barrage of explosions gamit ang isang atake lang. And finally, makikita natin sa chapter na ito ang pagbabalik ng right hand man at ng left hand man ni Luffy na si Zoro at si Sanji. Buhay pa sila at ngayon tinatangka nilang labanan ang Rain God. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1182. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pag-release natin ang susunod na video. Kaya wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Zaza. Dahil kung nanood kayo ng ating spoiler review guys, ang pangalan ng previous or ng original na Rain God ay Zaza. At makikita natin guys, dito sa cover page ng chapter na ito, na kumakain itong si Admiral Fujitora ng udon na gawa ng isang tanuki at ng isang sazune. Sa sobrang sarap ng udon na ito, pinagpapawisan at napapaiyak itong si Admiral Fujitora. However, mag-proceed na tayo sa context ng chapter. After ng napakalakas na explosion mula sa Torheim, sa Dragon Breath ng Nidhogg form nitong si Loki na nakita nga natin sa previous chapter, malinaw na malinaw, buhay pa rin itong si Imu. However, nabanggit dito nitong si Loki na hindi na niya maramdaman ang presence ni Imu. Rason kung bakit biglang sumingit dito itong si Ragnir. Habang sinasabi na hindi daw yun ganun, buhay pa talaga itong si Imu. It's just that hindi ito kasing liit ng isang human. Halos kasing laki niya na ito, kaya hindi ito maramdaman itong si Loki. As if, hindi niya iniisip na sobrang laki na ni Imu kaya hindi niya consider na si Imu ang nararamdaman nila sa harapan. Na actually, this is not surprising guys, considering na alam natin sa previous chapter na kaya nga niyang magpalaki. May gigantification capability itong si Imu. Back then, nakita natin na bilang isang malaking human pa lang, na oo mas malaki siya sa normal human, pero hindi siya malaki kay Hyrule. But, after niyang labanan nitong si Loki, naging kasing laki siya ng isang pure ancient giant warrior. Ngayon, nabanggit dito na parang kasing laki na ni Nidhogg itong si Imu. Na nagpapakita lang dito guys na hindi talaga OP ang size ng Nidhogg. As if, kayang-kaya din itong i-pull off ni Imu. Literal na overpowered. Nabanggit din dito nitong si Imu na hindi daw niya ina-expect na mamimit din niya itong si Nidhogg dito sa mundong ito. Ang exact na dialogue na binanggit ni Imu, I did not think that I will meet you again in this world. Na para bang dito ay may pinapakita sa atin na kakaiba si Oda guys. As if sa ibang world niya nakilala itong si Nidhogg. At ngayon na pareho silang nasa Earth, nagulat at natuwa itong si Imu na nandito din pala itong si Nidhogg. At hindi lang yon, tinawag niya itong si Nidhogg na isang traitor. Possible ba na ang nangyari noon kay Joy Boy at kay MS, nangyari din sa gitna naman nitong si Imu at nitong si Nidhogg? Hindi naman nagtagal na ramdaman nitong si Imu na umuulan na ng snow. Pero hindi din siya nagulat. Naisip agad ni Imu, possible na ang rason kung bakit nagkaka-snow ngayon ay hindi lang dahil sa kagagawa nitong si Ragnir. Kung hindi, dahil sa naging napakalakas na explosion sa paggamit niya ng ice attribute nitong si Ragnir na nag-create ng impact na nag-collide sa hangin, nagkakaroon ngayon ng snow. Na possible na siguro iniisip ni Imu, magagamit ito ni Ragnir para mag-serve as an advantage sa pakikipaglaban sa kanya. Isa din sa ikinagugulat dito ni Imu, napaka-loyal daw talaga ng hamster na ito. Na alam naman natin guys, hindi siya hamster. Siguro translation errors lang ito dahil hindi pa itong official translation scans. Nabanggit dito nitong si Imu na even now, na iba na ang user ng Nidhogg, iba na, hindi ng previous God of War, loyal pa rin siya sa user ng Nidhogg. Na alam naman natin guys, dinetermine naman talaga ni Ragnir kung sinong worthy user nito.
Nagkataon lang na itong si Loki ang nakadestined na gumamit sa kanya. At hindi lang yun guys, in-reveal din dito na may nakain talaga na devil fruit itong si Ragnir. Previously, isang hammer lang talaga siya. Pero dahil ang hammer na yon ay nakakain ng isang weapon, nagbibigay yun ng ability sa kanya na mag-transform into a squirrel. Which means, katulad ng nakita natin before, katulad ng sandata ni Shamrock, possible maging nitong si Shanks. At ng iba pa na nakita natin earlier in the story, pare-pareho silang ang mga weapon ay nakakain ng devil fruit. Kaya naging OP ang weapon nila, nagkaroon ng sariling consciousness at additional na mga power-ups. Ngayon, umatake na dito guys itong si Ragnir at itong si Loki. Honestly, sa panel na ito, hindi ko pa maintindihan kung anong nangyari. As if, nanggaling dito kay Ragnir ang napaka-massive na amount ng flames. However, kung papansinin naman natin sa sumunod na mga panels, magmumula naman ito sa buga ng apoy ng Nidhogg. Panibagong named attack ito guys, na tinatawag ni Loki na Raging Dragon Bomb, Fire Arrows. Ang ataking ito ay ang pag-launch ni Loki ng Flame Breath na nagke-create ng napakaraming mga parang piercing arrow na mga atake. Mula sa ibinuga niyang apoy, nakakapag-create siya ng multiple na parang barrage ng mga spear na gawa sa apoy na yon. Pero dito tayo mas lalong pabibilibin nitong si Imu. Panibagong atake na mas OP pa sa lahat ng atake na ginawa niya before. Ang nakita nating ring sa likod niya na made up of omen na may mga mata, mas lalo pang lumaki, mas lalo pang naging massive. At mula dito, nag-launch siya ng napakaraming mga prowlers, napakaraming mga omen na may muka, at tinatawag niyang ataking ito na Swallow Daybreak Blast Bullet. Dito ay nagpaulan siya ng napakaraming mga prowlers, at ang kinalabasan, ang fire arrows na ginawa nitong si Nidhogg na wala ng kwenta. Pinasabog nitong si Imu ang lahat ng fire arrows nitong si Nidhogg at ang mas marami pang amount ng kanyang prowlers na hindi naman tinamaan ng fire arrow ang nakarating sa pakpak nitong si Nidhogg at itong si Loki pang sinabugan ng mga omen na nagpapakita lang na maging sa amount ng firepower, lamang pa rin talaga si Imu kontra kay Loki. At hindi lang yon, ang iba pang mga prowlers na hindi naman tumama dito kay Loki or sa kanyang dragon form, bumagsak sa Sunrealm at nag-create ng super massive na mga explosions. Mga explosions na maging ang mga apoy, ang impact mula sa pagsabog ay nag-create ng parabang mga prowler looking din na smoke. On the other hand ay makikita naman natin itong si Killingham na pinaglalaro ng iba pang mga giants. After ng power up niya, after siyang bigyan ng omen nitong si Imu pati na rin si Summers, napaka-OP na nila ngayon. Ang ibang mga giants, dinudurog na lang nila. Buti na lamang itong si Sanji, buhay pa pala after ng massive explosion ng pagsipa sa kanya ni Imu gamit ang omen. Buhay na buhay pa at mukhang hindi naman matindi ang injury niya. Hinabol niya ngayon itong si Killingham. Habang sinasabi na siyang bahala kay Killingham dahil kung hindi siyang tatapat dito, sino pa ba? Walang ibang makakatapat kay Killingham ngayon kung hindi itong si Sanji. Ang isa din sa pinakakinagagalit dito nitong si Sanji ay ang ginawa nila kay Ripley. Dahil alam naman natin guys na itong si Sanji nga ay patay na patay sa mga babae at alam niya kung anong nangyari kay Ripley dahil sa pag-atake ng mga Holy Knights, pikon na pikon siya ngayon. So surely once naabutan nitong si Sanji si Killingham, durog talaga ito kay Sanji. Pero siguro makakapalag pa rin naman si Killingham, especially since mamaya makikita natin kung gaano ka-OP ang power up niya ngayon. Now switching of scenes na naman guys, makakarating tayo ngayon sa library ng Warriors School na kung saan nakita naman natin sa previous chapter, finreeze nga ito nitong si Lilith. Hindi na nila makita si Biblo. Hinalughog na din nila ang buong library pero hindi talaga nila ito mahanap. Not until may reveal dito guys na may secret room pala na kinreate noon itong si Saul. Isang room na kung saan binigyan niya ng order itong si Biblo. In case na may mangyaring napakatinding problema, napakatinding sakuna, kukunin niya ang lahat ng mga aklat, ang lahat ng mga history books, history records, at itatago niya yon sa loob ng chamber na ito. Na nagpapakita lang guys na ligtas ang lahat ng mga aklat, ang lahat ng records, ang lahat ng studies, na dahilan kung bakit tuwang-tuwa naman itong si Robin.
Dito nga ay makikita din natin at nakakapagsalita na din pala itong si Biblo habang sinasabi na alam daw nitong si Robin ang tumatakbo sa kanyang isip. Na hindi lang talaga ang order nitong si Saul na iligtas ang lahat ng mga aklat, na isalba ang lahat ng mga records ang dahilan kung bakit niya itinago ang mga aklat. Kung hindi, gusto niya din talaga itong protektahan. Pero dito guys, mapuputo lang scenes at makakarating tayo sa overpowered naman na Summers. Dito makikita naman natin guys itong si Summers, may dala-dala siyang isang napaka-massive na giant ship. Tama kayo guys, isang napakalaking ship. Dinala yun nitong si Summers. Binuhat niya dahil ipagpapatuloy niya dito ang plano. Ang misyon, ang strategy nila na kidnapin ng mga bata para gamitin ito para pahinain ng mga giants at pasunodin sila sa kung anumang gustong gawin ng world government. Hindi pa pala sila sumusuko. Yun pa rin ang strategy, yun pa rin ang gagawin nitong si Summers. Kaya nagnakaw siya ng isang Viking ship mula sa mga giants at dito niya ilalagay ang mga kikidnapin nilang mga batang higante. We then get to see here na okay pa naman pala ang kamay nitong si Gerd. Luckily, nandito ang doktor ng Straw Hat na itong si Chopper at hindi naman nawala, hindi nawasak ang mga naputol na daliri nitong si Gerd. Rason kung bakit na-reattach, na ikabit pa yon nitong si Chopper. Pero ni-remind niya si Gerd na hindi niya pwedeng puwersahin ang kanyang sarili. Kailangan niyang hayaan itong mag-heal, mag-recover. Dahil kung hindi, baka hindi ito mag-fully regenerate. Na sinagot naman ni Gerd na oo, gagawin niya yon, pero as much as possible, gagampanan niya din ang kanyang role bilang ang doktor ng New Giant Warrior Pirates. Kung may tutulong siya, gagawin niya yon hanggat kaya niya pang gawin. At makikita din natin dito guys, nandito ng iba pang mga injured na mga giants sa loob ng tavern kung saan nandito nga sila't nagtatago after ng pag-atake sa kanila ni Inu. At na-reveal din dito guys na may something na tinatawag nila na mine. Minery. Something na para bang I think hindi dito masyadong nai-explain dahil hindi pa maayos ang translation para sa chapter na ito. Dahil gusto nga nating as much or as soon as possible makapag-create agad ng video para mapanood nyo guys. And although hindi pa nga natin yun kayang i-explain dito sa video na ito since hindi pa malinaw ang translations, mapapansin naman natin sa dialogue, sa conversation ng mga karakter na napaka-importante ng mine na yon. Na kung anumang miner yung tinatawag nila. Dahil doon papunta ngayon itong si Zoro, maging itong si Goldberg dahil nandun daw ang kanilang natatagong army. Na kung iisipin natin guys, para bang isang kahulugan nito. Ang nawawala, ang nakatago na Galila Giants, possible na nakatago lang talaga at inaantay lamang nila na magkaroon ng ganitong sitwasyon para pakawalan ng mga yon at para tulungan sila. Pero tulad ng binanggit ko, that is not confirmed, malabong translation scans, pero huwag kayong mag-alala dahil bago may release ang susunod na chapter, gagawa pa rin tayo ng analysis videos. Na tulad ng dati, I always suggest na panoodin nyo para hindi kayo nagkukulang sa information. Pero sa pagpapatuloy ng chapter guys, galit na dito itong si Zoro. After ng ginawang pambabasto sa kanya ni Imu na nakita natin sa previous chapter, sa pagpapasabog ng omen sa kanyang muka, binanggit dito ni Zoro na hahanapin niya si Imu at siya mismo ang papatay doon. Sisiguraduhin niya na mabubura si Imu sa balat ng lupa. Pero tulad ng alam natin, malabo yun. Kung hindi nga yun magawa ni Loki, paano yun gagawin ni Zoro? Then again, tulad ng iba pang mga panels dito guys, medyo malabo ang conversation dito ng dalawang Holy Knights na si Summers at nitong si Killingham. Pero may pinag-uusapan sila dito ng isang certain na individual. Sobrang lakas daw ng giant na yon, ng individual na yon, to the point na ang mga traps nila, ang iba pang mga parte ng army nila ay hindi matalong individual na yon. May binanggit din sila dito na baka yun ang King of Giants, isang napakalakas na entity na hindi nila matatalo kahit magtulong pa sila. Pero tulad ng binanggit ko, hindi pa ito confirmed. So as much as possible, manood kayo sa Monday para sa ating pure analysis video para malinaw natin ang bawat info na ito. Continuation of the chapter, makikita naman natin dito guys na dahil magseseryoso na daw itong si Killingham, magke-create siya ng isang napaka-overpowered na entity. Napakalakas na entity. Isang panibagong tauhan ni Killingham na magmumula sa kanyang dream ability. Isang dream, nightmare na on the level ng Sun God Nika. Dito ay makikita natin na ang buong village nababalot na ng tubig, ng parabang tubig na shape na kamay
na parang kinokontrol ito ng isang entity na may ability na kumontrol ng tubig. At alam nyo na kung ano yun guys, walang iba kung hindi ang rain god na si Zaza. Nabanggit na natin ito sa ating spoiler video pero kung titingnan natin ito ngayon, sobrang laki ng rain god. Kung nakikita nyo guys, mga higante mga batang ito pero nagmumukha silang maliliit na mga individuals kumpara kay Zaza. Which means, ang Zaza na ito ay hindi talaga isang normal na human. Purely, katumbas talaga siya ng isang sun god. O baka, mas malakas pa nga. Dahil nabanggit dito na ang lahat ng individual sa loob ng mundo ay kinatatakutan ng rain god. Kinatatakutan si Zaza, ang world government, ang Gorosei, possibly maging ni Imu, kinatatakutan itong si Zaza. Pero hindi dito na-explain kung na-capture ba nila ito, nahuli ba nila ito, o nasaan ngayon itong si Zaza. Nasaan ang rain god? Dahil ang alam lang natin ay nanggaling lang naman ito sa nightmare nitong si Killingham. Sa pagkakataong ito ay nakarating na itong si Sanji at itong si Zoro sa spot kung saan nag-appear ang rain god. However, may nabanggit man dito na medyo malabo guys, natagpuan daw nila dito si Straw Hat Luffy. Kilala ito ng mga Giants dahil ito ang binanggit na tao na nakatalo noon kay Doflamingo. It's not yet clear pero parang ang Holy Knights ang nagsabi nun dahil alam naman natin aware ang Holy Knights na nakatago at nakakulong na ngayon si Doflamingo. Pero ngayon, ang sinasabi dito ni Zoro at nitong si Sanji, silang may pag-asa ngayon na pumigil sa Rain God dahil siguro in the very first place, aware sila na ang weakness ni Luffy, maging ang Sun God ay ang tubig, ang sea water. And possibly, ang gamit ng Rain God ngayon ay seawater at yun ang rason kung bakit kinatatakutan siya ng lahat, maging ng world government. Dahil isa itong pure counter sa kahit na sino na may ability ng Devil Fruit. Kaya ayon kay Zoro at kay Sanji, ito na ang pagkakataon para i-overcome, i-exceed nilang limits dahil walang ibang makakapigil sa Rain God kung hindi silang dalawa. However, this is where the chapter ends. But tulad ng dati guys, since hindi nga malinaw ang translation scans na ito, as if parang minadali lang ito ng translator dahil hindi pa naman talaga na i-release ang official translation scans, antayin natin ang Lunes. Dahil doon natin i-reveal ang bawat info, bawat detail, lilinawin natin at i-clarify natin ang bawat pangyayari, bawat dialogue at kaya-create tayo ng analysis and theories based sa chapter na ito. Para ma-notify kayo pag-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.